high school, niya college, niya karon nga naminyo na naanami sa Tagbilaran. Mingawon jud ko sa among balay, nga naman kay dito sa among balay senyorito ko. Kaya ako naman usang anak. So kung uli gani kog luon, dugay ko mamata, inandaman ko pamahaw sa akong mama. Wa ko'y buhaton yun, magsigir akong katog. Magbagot-butan na akong mama kay magsigog katog kay i-feel yun ako ba nga, oh, murag relax yung kayo kung na ako sa aluon, sa muli ko sa akong balay. Gano'n man na. Because somehow, there is this atmosphere inside the house, inside the home, nga ma-feel ni mo nga you can be at peace. Dili lang at peace with everyone, kay kasagaran kung kay mga igsoon, anak man magbugno sa balay, no? Or na kay mga imong mama, imong papa, anak man mo maglalis-lalis sa balay. Pero there's a level of peace na dili lang na peace bitaw nga kanang lalis-lalis. There's a level of peace bitaw nga naakay sense ba nga secure ka sa imong kinabuhi kung naa ka sa balay. And that is why it's very devastating and it's very sad when there's crime happening at home. Mabitaw na nga mo intervene ang government, labi na ang DSWD, kung na ay mga sexual abuse, verbal abuse, physical abuse, o kung sa pa ng mga nahitabo diha sa balay. And that is why, kung kabantay ka, kining mga delinquents sa community. When we say delinquents, kaning mga pabadlong ba sa komunidad? Kung i-trace bitaw na sila nimo, nagsugod na tungod kay naibigin siya sa panimalay. It's either ibiyaan sa papa, or nagbuwag ang ibiyaan sa mama, or baka why parental guidance, kaya nang-abroad ang ginikanan, and so walay nakagiya nila. There's always an issue, magsugod yun na. Kanang mga delinquents na nakita nimo sa gawas, sa community, mga pabadlong, bisan unsa pa na ilang mga racket-racket, bisan unsa na lang, nagsugod yun na, kaya na nahitabo na something wrong dito sa panimalay. Ingon ana ang connection, ingon ana kahugot o kaimportante ang balay. Amen? And ngano nahisgot man ko ana as we talk about connection this month of June, it's because while I was reading a passage about the prodigal son in Luke chapter 15, ni-strike kaayo nako. Kasi ginamutag ko ano, kanungog aning story sa prodigal son. Para sa mga wala kahibalo, grabe na po. No? Pero para sa mga wala kahibalo, prodigal son, nangayon siya o bahin sa iyahang mana, sa iyahang papa. Manya ang iyahang bahin, iyahang gilakwat sa, iyahang gigasto sa gawas. Hantod sa niabot sa time na napurdoy siya, na bankrupt siya, wala siya makaon, nakigsalo na lang siya o kaon sa mga baboy. And then na-realize niya iyahang dautan nga gibuhat, and so ni-decide siya nga mulik sa iyahang papa. Pag-uli niya sa iyahang papa, layo pa lang siya, muna-muna niya magpa-maid na lang ko, mahimo na lang kong ulipon sa akong papa. Pero layo pa lang siya, sugat na siya, nagdagan ang iyahang papa, gisugat siya, gikakos siya, gihangup siya, and then gikumbirahan pag-yun siya. So mao na ang story sa prodigal son, nga giingon iyang papa nga magkumbira ra kay kini akong anak nawala karon nakaplaga na, kini akong anak namatay karon nabuhi na. So mao na siya ang dako nga story about the prodigal son. Pero naka-strike nako aning story sa prodigal son is chapter 15 verses 17 to 19. I am using the NLT version of the Bible para mas mabaw-mabaw ang iyang translation. Kung naamoy brochure or kung naa diri sa screen, we can read together. Luke chapter 15 verses 17 and 19 together. When he finally came to his senses, ako na ba itaw na together. 1, 2, 3, go. When he finally came to his senses, he said to himself, "At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. I will go home to my father and say, 'Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant.'"
So kining passage naka-strike na ko ning ano man because number one, the biggest factor for the son's decision to come back was the food at his father's house. Kaysa awayon kayong electric pan ninyo, si kapalit niya. Sunod, mag-tablet na ko. Sir Jonathan, mag-gugoy tablet. Okay. So, nakapastrike na ko ni siya. Nga naman, wala siya muuli tungod kay na-miss niya yung papa. Ayo? Wala siya muuli tungod kay gimingaw, magpuoy niya, love kayo na ko akong papa. Wala siya muuli tungod na. Wala siya mubalik sa ilaha tungod kay gimingaw siya sa iyong igsuon. Tila ba kung siguro itong igsuon, awayon kayo? Sabi mga igsuon din hinga awayon? Hands up ko na din. Wala siyang muli sa ilahang balay just because of any other reason, but because gigutom siya, ang una niyang nahuna-hunaan sa iyang kagutom, ang balay sa iyang papa. And the reason why that struck me is because putting that into spiritual context, putting that into our church context, nakapangutan ako, kini bang mga tao nga gibuhaw, gigutom, broken? Kini bang mga tao nga desperate? Kini bang mga Kristohanon nga namiya sa pag-alagad sa Ginoo? Kini bang mga tao nga mga nagsugod na tag-alagad sa Ginoo pero nibiya sila, na busy sila or whatever? Kung magka-problema sila, ang una ba nilang hunang-hunahan? Mubalik ko sa church. Mubalik ko sa balay sa Diyos. Mubalik ko sa balay sa akong amahan kay mabusog ko dito. Matagbaw ang akong kinabuhi dito. Matagbaw ko sa pulong sa Ginoo. Matagbaw ang akong kalag. Amen? Amen. In other words, ang nakapastrike na ko ani nga passage is in the context of church. And so when I say my sermon is about home connection, I am really talking about the church being our home. Kumusta ang ato ang connection sa ato ang simbahan? Ato bang giisip ang atong simbahan nga ato ang panimalay? Or na-feel na ba nato kay basin ang ato ang gibati sa ato ang church outsider pa ta? Basin ang atong feel sa ato ang church visitor pa ta? Basin ang atong gibati sa ato ang church mga special guests or VIP pa ta? Now, kinahanglan, and I would like to encourage everyone nga himuon nato, paningkamutan nato, nga we become planted or we become rooted and connected to a church. And that church should be our home. A church that we can call our home. So there are 4 questions to measure church impact sa usa ka Kristohanon nga kinabuhi. Number 1, how do broken people feel about our church? So for example, there is a Years of Christ. How do the broken people feel? I'm not just talking about unbelievers. I'm talking about even Christians. Because there are a lot of Christians who are broken right now. Pag-search ba sa mga, for example, there's a Kristohanon from Hetafe. Example lang ha. Dugay na siya nga nagpuyo dito sa Tagbilaran for maybe nag-skwila siya sa Baiso. And then broken siya tungod kay grabe kayo ang pressure sa school. Wala na siya attend sa Sunday. So nagkita siya church. And then scroll siya sa Ears of Christ. Christian church near me. Diba? Mga na search sa Facebook. Christian church in Tagbilaran. Diba? Christian church for sale. Ako mo yakin. Dili for sale. Christian church in Tagbilaran. Pag-search niya, nakita niya dito ang Ears of Christ Fellowship. Search siya, go over siya. How do broken people like that, kasi let's say na inahan, nilabay siya, or taga-diri siya, taga-likod siya, taga-kilig siya, giaway siya siyang bana, abused siya, or whatever. How do broken people feel about our church?
Makita ba nila ang atong church na musuway gani ko na ilang church? Because every time mo labay ko na nila, mga happy lagi sila. Mga smiling lagi sila. Kung saan gigaya na nila? Or may ba ka ang mga broken people na saan ay ilang church? Mura magnaipatay. Hindi paggawa sila. Mura naguguot lagi ilang raw tanan. Or basi na yung sugalan diha nila, kapil din na sila gikan. No? How do broken people feel about our church? That's one way to measure our impact to the community. Number 2, do backsliders miss the old days when they were in church? Ma-feel ba nila na gimingaw sila? Di ba kung sa atong balay, kung malayo ka, sa atong panimalay, kung ingon na gimingaw, lagi ko sa nilutuan sa akong mama. Gimingaw, lagi ko sa ako ang kama sa mong balay. Kada mong balay, bisan og dili to aircon, bisan og lapos-lapos ra ang hangin ato niya magtulog pagyon, pero gimingaw lagi ko sa tingog sa tuko sa mong balay. Di ba? Makamingaw ang ato ang balay, but what about the backsliders? What about those people na tugay na nawala sa church and somehow nagka-problema sila, na-devastated sila? Pakaingon baka sila na mubalik sa mga church? Gimingaw naman ko nindot ang feeling sa una ko sa among church. Or mayroon baka sila na, asa man ko mangitag laing church? Lahi na nga maingon sila nga mubalik ko sa among church. Tungod kay gimingaw sila, lahi po ito maingon nga, mangita ko laing church. Kaya wala sila gimingaw sa ilang daan nga church. So nangita sila laing church, tungod kay devastated sila, nangita sila laing church, imbis nga mubalik sila sa ilang church. Diba? So that's another measure. Number 3, do members think of the church first when they are in despair? Makahuna-huna ba itong mga membro sa panahon na desperado sila na magpatambag ko ni pastor, magpatambag ko sa among elder, magpaampo ko ni sister, magpaampo ko ni brother, or ang una nilang huna-huna kung despair sila kay ayaw sabat ni pastor ha? Ayaw sabat ni sister ha? Kasi i-chismis na kukuha nila sa church. Naskaham kita hay. No? Naskaham sa riba. Ayaw ba yung sabat ni brother ha? Inuutang ta sa riba ha? Kasi sige na ba ito siya kinuna ko nga? I-judge na po po ito. Kasabaan na po po ni pastor. How do members think of the church? Pag naa sila sa problema, pag desperado sila, comfortable ba sila? Comfortable ba ta? Nga mo dool dayon sa atong ka-churchmate? Or kung masayok ta, kung magproblema ta, tagu-taguan na to, in fear of being gossiped, in fear of being judged, in fear of getting ridiculed. Amen? So that's another measure kung unsay impact sa church. Number 4, and this is the last one, what do visitors feel when they first come to church? Kumusta ang atong environment kung na first time nga mo bisita? First time siya, balik ka sa ako ang illustration, nagikan siya Getafe, church Christian siya daan. Pero dugay na siya mawak ang church, nangita siya church, pag-search siya sa Facebook, Uy, Years of Christ, timing doon sa akong boarding house, doon ra. At tukubi. Pag first na yung sold sa church, unsa nga atmosphere yung ma-feel? Mayroon ba siya, wow! Nindot kayo ang atmosphere sa pagsimba. Wow! Nindot kayo ang smile sa mga kaigsuunan. Wow! Nindot kayo ang wali sa pastor. Wow! Nindot kaayo, relaxing kaayo ang ilahang ambience sa church. Or ngayon baka sila nga, wow, man itong simbahan na, oy. Mura di ko belong at to. Mura man ko, may appeal, mabawa man to, oy. I'm telling you, na ako'y agaw. He's actually a pastor's son. Testimony ni sa amo ang pastor yesterday. Kaya naman may anniversary sa amo ang district diri sa Bohol yesterday, sa Loon. Nagtestimony ang pastor nga iyang anak daw na narbaho na dito sa Cebu. Pagtrabaho niya sa Cebu, nagproblema siya kung asa siya nga church. Kaya although daghan mi og mga churches nga JCIL sa Cebu, yung problema siya kay kami nga JCL Church kay lahi-lahi man mi og identity, lahi-lahi man mi og behavior, lahi-lahi man mi og culture. Na yung mga JCIL churches nga nag G12,
Na yung mga JCIL churches nga wala nag-G12. Na po yung JCIL churches nga social na po kayo. So one time, niato siya dito sa JCIL church na mga pinaka-main na mo, naka sa Cebu Coliseum. Pag ato niya sa Cebu Coliseum, okay na to, pero dili daw siya at home ba kayo? Wala mag-social na ni kayo sila dito. Uy! So, asan ta? Ato na po siya sa JCIL Lapu-Lapu, dito sa Babag Lapu-Lapu. Magtatulong po niya kay G12 man, busy naman sila kayo. Busy kayo ng G12 man, kung sige mo kag-disciple na. So, problema sa inyo siya sa iyang papa nga, asa man yan pa? Tawag siya, so nag-testimony to pastor kahapon nga, nag-problema pa daw siya sa iyang anak. Kung asa siya na JCIL na simbahan mo, kung pero wag pa daw niya ma-feel nga asa siya ma-at home. Maupo na ang question, kung pananglitan na ay mga transient or mga transferees, na mo ginagawa mga transferees, nga mula sa church, kumusta ang ilahang atmosphere nga ba? How do they feel? Ang mga visitors ba, do they feel welcome? Do they feel like they belong? Amen? Nakuha na ito mga ison. Now, let's go to my second point. It is imperative that the body of Christ truly represents Christ, not only in doctrine, but more importantly, in behavior. Nga naman, si Kristo man God, grabe siya ka-charismatic. Di ba? Charismatic siya in a sense because everywhere he goes, kung asa man gani siya mo adto ang crowd niya, mo follow ang crowd niya. Now of course, lain-lain ang intention sa mga crowds. Naiuban dito, ipanggutom, gustong makakaon. Naiuban dito, naisakit, gustong maayo. Naiuban dito, gi-idol lang yun nila si Jesus, gusto sila makadungog sa mensahe ni Jesus. Napayuban, pure ang mga intentions, ganun isunod sila ni Jesus. Lain-lain ang intention, but that's the point. People come to church with different intentions. Amen? Dili man tanong musod sa church. Nindot ang intensyon. Ang upan musod sa church, kinangitan na may gwapa. Agay, nangatamangan mo. Nailagang musod sa church, kayo pumingon. Basin na din ang God's answer sa ako ang pag-ampong na maminyo na ko. Amen? People come to church with different reasons. And that is why, tanawa na to, nga parehas ni Jesus, accommodating siya sa tanan. Amen? This one? Kailangan mo ba eh? Hello. Hey, ama, utputing ko gani? Hello. Hello. Okay. And so, asa na ganito? Hindi, yun si Mama. Ang damay kayo kapag. Asan sa ito kung isulti? Si Jesus. Jesus is very charismatic and he was very accommodating. Wala siya ipaki kung unsay imong rason nganong niyari ka. Wala siya ipaki kung unsay imong rason nganong nisulod ka. Musulti siya sa unsay iyang isulti nga gikan sa Father. Kamatuuran niyang isulti, may ikaw ka o dili, ganahan ka o dili, may problema si Jesus. And all the more, because of Jesus' honesty, and because of Jesus ka ng pure, bitaw nga pagsulti sa mga tao, plain and simple, sunod siya. Sunod siya sa mga tao. Di accommodate niya ang tanang mga tao. Bisan gani si Nicodemo nga nangutangan niya pari, di tubag niya. Bisan ang mga bata, iwan siya, don't suffer not the little children to come to me. Ayaw po niya mga bata kamuduol na po. Because theirs is the kingdom of heaven. Okay kayo mga bata muduol niya. Ang mga katong babae nga katong babae nga si Maria nga gasigi og samok-samok niya pahipahit sa iyang tiil, wala nagstorya siya, na nagsigig massage niya. Kung kita ato siguro kayo unya na lagi sa mukha ni mo. Ayaw makigilo. Pero si Jesus, kasigig hapuhap si Maria sa iyang tiil, nagsigig siya og massage ni Jesus using katong pahumot. Si Jesus, okay lang. Amen. And so it's imperative
as the followers of Jesus, as the body of Christ, dapat ingon ana di ay pod ang ato ang behavior. Na dili lang ta more on the doctrine side, daghang verses na hibaw-an, kahibaw ta atong last month diskuta about end times, kahibaw ta unsa nga bersikulo kapitulo, but more importantly, ingon pa sa amo ang senior pastor gahapon, ingon siya ang mga tao dili na sila musunod nimo tungod sa imong istorya, musunod na sila nimo sa ilang nakita. Amen. Kung nakita nila, because he was talking about the leaders, man. Kay mga leaders, mamitan ng yesterday, kahapon, nag-anniversary ng mga leaders na yun siya, giingnan niya may mga pastor. Ang mga tao, dili na musunod nimo sa imong harang istorya. Musunod na sila nimo sa ilang nakita nimo. And kabantay mo ni Jesus, dili naman siya magsigig istorya o daghan, pero ang mga tao magsigig sunod-sunod niya. Dikti kayo mong taparin na, dapat nga na ko. Ayaw na, dapat nga na ka. Ayaw na, dapat nga na ko. Kaya kusog man kayo ta manghimantay sa uban. Ikaw dyan na, igot yung ka. Dapat nga na ko. Colossians chapter 4, verse 5 to 6. Live wisely among those who are not believers, and make the most of every opportunity. Let your conversation be gracious and attractive so that you will have the right response for everyone. Sige ngon din I will highlight, make the most of every opportunity. Make the most of every opportunity. Ingon pa si Paul. In other words, kumusta ang ato ang pakikitungo, pakikihalubilo, the way we connect to people. And I'm not just talking about outside, more importantly, here in the church. I tell you mga igsoon, na ay simbahan nga naa dito sa Bukid-Bukid Apel. Grabe kanindot ang ilahang atmosphere. Ibaw mo nga, no? Ang first timer, i-treat nila na VIP. Nakaingon ko nga, lubigan, ginaniwan. Basta first timer, VIP. Initindo, kasi first timer. Tindog, pag tindog sa first timer, duulon tayo na yung mga gadaog, Bible, gadaog track, nagdaog sa patungkuban, nagdaog ka ng, basta na i-gift. Treat nila. Pagkahuman, tanang first timer, after service, pasnakon, pagkapihon, pabaliod-tuhod, VIP. Hands up, first timer, me! Tara, first timer, pabaliod-to, hapas. I'm not saying nga buhato na or kubyawan na nato. That's just an example of how, because si Jesus bitaw, wala lang niya kitangko ang spiritual needs sa mga tao, di ba? Pati ang ilang physical need. So nang-ayos siya, kung sakiton, nagpakaon siya. Even ang ilang emotional needs kitangko ni Jesus. Amen? Number 3, spiritual nourishment of members should be the top priority. There should always be food at the table. Ang prodigal son, ingon din sa itong ibasa, when he finally come to his senses, pagka-realize niya sa iyang gibuhat, hala, nakuan akong sala, nakuan akong sayop, nga nibiyak ko. Ang una niyang nahinumduman, ang akong mga sulugoon, ang sulugoon sa akong tatay dito sa balay, kanunay sila puso. Maayo pa to sila, bisan sulugoon sila, kailami silang pagkaon. And so here in the church, it is very important that we find nourishment sa atong simbahan. And so ang mga tao nga musulod sa ato ang church, mabusog ba sila sa pulong sa Ginoo? And this is not just about the pulong sa Ginoo nga giwali pastor. Matagbaw ba sila sa praise and worship? O salamat sa Ginoo, okay kayo nga itong praise and worship dili ganiha, no? Indot kayo, no? Matagbaw ba sila o malipay ba sila sa ato ang usher?
Ma-feel ba nila ang energy na we are so welcoming and accommodating? Amen? Nakuha na itong mga igsoon. Nga naman, because that's part of the nourishment. Daghang mga tao, abi nila, pag hisgot gani o food or nourishment, abi nila, ang wali lang na sa pastor. Dili, tanan nga na sa Sunday service, that's the whole nourishment. Nga naman, kaya bisan unsa kanindot muwali si pastor. Kung uga ang praise and worship, dili matandog ang kasing-kasing sa tao. Bisan unsa pud kanindot ang praise and worship, kung sa puton ang usher, pagsuot pa lang yung mudaan, morning. Pangita lang mag-ikura na niya. Kung sa puto ng usher, di na mag-nindot umali si pastor, nanindot kayo ang praise and worship, di na pinamubalik. Amen? So, the spiritual nourishment we are talking about is not just the food na giwali ni pastor. Of course, mao man na ang pulong sa Ginoo, mao man na ang pagkaon sa atong kalag. Pero kalag ra ba di ay? Namatay lawas kalag o espiritu. So, the nourishment is not just about kalag nga what pulong sa Ginoo. Overall package na. Kanang pulong sa Ginoo, tinapay ra na kung sabot carbohydrates. O sa atong Filipino context, rice ra na. Naisudan. Naay panghimagas, naay dessert. Unsa man na? Kanang mga sudan, mao na praise and worship. Kanang appetizer, mao na ang usher. Kanang dessert, mao na ang katong groupings na to. Di ba? That's the whole nourishment, that's the whole food na ato ang himuon every Sunday. So dapat fully nourished ang mga tao. Ano man, di mo lagi na unang hinumduman sa panahon sa problema. Pareha sa prodigal son. Wala gid siya nakahinumdum sa iyang papa nga, ay, mubalik ko, kay pinanggap ko kayo sa akong papa. Wala. Ingon magani siya nga, ang iyang ganing plano, di ba? Mubalik ko, magpaka-maid, magpaka-trabahante, magpaka-ulipon ko sa akong papa. Kaya ang iyang nasa yung utok, sure ko, kasapaan ko sa akong papa. Sure ko, dili na ko worthy, dili na ko angayan sa akong papa. Pero nga nung nibalik siya, tungod kay na ay pagkaon sa balay. Amen? Leaders, dapat na ay pagkaon sa balay sa Ginoo. Amen? Amen? Now, atong ibalansin na. Kaya kana nga mensahe, pabor man kayo na sa mga members. Kaya ang kana nga mensahe para mo na sa mga leaders. Atong ibalansin para sa mga members. Lessons from the prodigal son. Number 1, do not stray away from God's house. Kita pag yung membro, ayaw palayo sa balay sa Ginoo. Amen? Araw di tagot mo. Kusog naman kayo tamingon po nga, ang sama itong among pastor, oy. Ang sama itong among worship leader, oy. Ang sama itong... Pero ikaw, kumusta man ka? Basi nagpalayo, nakasabalay sa Ginoo. Kay nasilag ka o nasamawan ka sa mga bling-bling sa imong classmate. Basi na busy na kakaayo sa kabisi sa kalibutan. Nga dili na kayo ka hinumdum sa balay sa Ginoo. Ayaw palayo sa balay sa Ginoo. Amen. Psalms 92 verse 13 to 14. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Tama na dire? Ingon din ha, kung may mga Bible, ang katong natanom sa balay sa Dios. Asa natanom? Balay sa Dios. Now, our anniversary yesterday, timing po kay ang theme sa among anniversary, planted in the house of God. Na giwali ni Pastor Wing, Psalms chapter 1. There is a difference between a planted person sa ground versus a planted person sa kaang.
Ang tanaman nga natanom sa kaang, tanaw ninyo, laom o gamot o dili? Dili. Limited ang tubo. Yes? O kung naibagyo, na nasa sa kaang, nasa sa gawas, kung sa iyang may tubo? Tumba. Pero ang tao nga planted on the ground, sakto ang tubo. Amen? Sakto ang iyang nourishment o sakto ang iyang bunga. Nakuha na ito mga isod? Ingon din sa Psalms nga pag-ibasa, those who are planted in the house of the Lord. Ang point ani mga isuon is, yun ani, make this church your home. Ayaw pagbalhin-balhin. Kaya mura ka ana o tao nga natanom sa kaan. Kana bang simba ko sa Ayers Road? Oh! Mura, nindot nga simbahan bagong itukod. Next month, adto ta. Oy! Anniversary sa AG. Ano na ba ta simbahan? Oy! Nga may bisita si Juan. Adto na po ta sa baptist. Ayaw. Oy! Ito ay gwapa sa Foursquare. Adto ta. Ayaw. Ingon din those who are planted. Natabang tanaman nga naadiri itanom. Ano ba? Tanaman na nasa siguro na tayo diya itanom. Namuwak. Pagkaugma, nakita ni mo tuwa na po sa agura. Sa yung tanaman. Nga naman, himbalhin siya. Wala. Ang tanaman nga planted, nagpabili, naaragin na siya diha. Rain or shine, basta di mo one, naaragin na siya diha. Amen? Amen. Kay planted man. Ang ingon ni sa Psalms 92, those who are planted in the house. Meaning, kung naa ka sa ears of Christ, diri ka nakakat-on sa pulong sa Ginoo, naa ka diri ni tubo, diri ka nakaila sa Ginoo, diri ka na gi-nourish sa mga tao, sa pastor, sa mga leaders, naa ka diri, be planted in ears of Christ. Ay, sige balhin. Nga naman, kaya mura kang tao na nasa kaang. Dili ka mo flourish. Ingon din, those who are planted in the house of God shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. Lisod pagpamunga sa tanaman nga naas kaang. O sa tinud-anay lang, ang mga tanaman nga naas sa kaang, huwag ginagamit other than for display. Amen. And so that is why we have to build this connection sa ato ang church. I-connect atong kaugalingon din sa church, nga naman, aron we can flourish in the courts of our God. Aron mo tubo ta, magamit ta sa pag-alagad sa Ginoo ug magmunga ta. Amen? Amen. That's number 1, do not stray away from God's house. Ayaw gyud o palayo. Naay ko'y mga kaila o kauban nga nagpalayo sa simbahan, nga naman, abi nila mas lingaw sa gawas. Abi nila nga mas okay sa gawas, mas makakwarta sila. Sige, tag-ana diha sa church, way mahitabo sa itong kinabuhi diha. Nga mga tao sa church, mga parihas na po nato, mga tagimay kayong pangandoy. Mga nasa church dito, mga hadlukan na sila. Ali ta sa gawas, kay agresibo kayo, magnegosyo ta. Nibiya sa church. Pero I tell you, ayaw mo kaibog ka ng mga anak ng mga Kristohanon or mga tao. Ano man? 3 years, 4 years, 5 years from now, they will long to be back in church. So, sultian ka na ko, daan. Kung nagplano magaling ka nga mubiya sa church, kay musunod ka atong imuhang barkada nga tuwa na sa nindot nga company, pagpalayo ka sa church. Kung musunod magaling ka anak, siguro agyon nga kung asa kang dapita ipadpad na atay church nga kakunekan. Ayaw yun palayo sa house of the Lord. Amen? Amen. Number 2. Muna ni ang number 2. But if you do not hesitate to come back anytime. Ang story sa prodigal son, gipadugay-dugay niya pagbalik sa iyang amahan. Gipaabot pag yun niya na nakisaw siya o pagkaon sa baboy. Usa pa siya nahigmata o niingon siya mo balik na lang ko sa ako ang papa.
Sa panahon nga na kay problema, sa panahon nga na kay paginahanglan, don't hesitate. Don't hesitate to go to your church mate. Of course, this is case-to-case basis. Kaya dili man tanang church mate po. Kana yung church mate po, kaya labaw mo po na yung problema ko. No? So, dili man po tanang church mate mo, makatabang mo. So, be wise po. But, what I'm trying to say is that when you have any issue in life, ayaw yun kauwaw. O ayaw yun pagpanuko, makubalik sa church. Ano man, wala ko kakita og church pa, Christian church, wala ko kakita Christian church nga namili og tao, nga mosulod sila sa tanan. That means, that includes you. Sa panahon nga mabiya ka sa church, mawala ka sa church tungod kay for whatever decision nga imong gibuhat sa imong kinabuhi later on in your life, nabuntisan ka, ni kintanan ka, ni kuyog ka sa Palawan, kay gipramisan ka, mahimo mong milyonaryo, mamugkog mong Pulawan, whatever. Noon sa imong gibuhat, don't hesitate kung ubalik sa church. Ayaw yung kaingon nga, mauwaw na maggugo nila pastor, oy. Mauwaw na lang maggugo nila pastora, oy. Kaysa una ilahang gugong i-warningan, niya wag kumutuo, niya mauna hinuon ni Ro, nabuntis na noon ko. Ayaw ka, wow! Nga ubalik sa simbahan. Nga naman, kay always welcome ka. Kay ang simbahan para sa mga makasasa. Ayaw ko tingon nga, di ko ganahan ubalik sa church, oy, kay mga hipokrito na sila diha. Oy, sultian ka na ko. Welcome kami sa kay hipokrito pa. Welcome pa sa kay hipokrito. Balik. Amen. Nga naman, hipokrito matatanan. Ito ba mga dita hipokrito? Hipokrito tatanan oy. Nga naman, kaya atong tinuod batasan, gawas ko aman sa balay, dili man diri sa church. And sa tinud-anay lang, tanang tao, baka hipokrito man ka o dili, gidawat man ni Jesus. Kaya ang kausaban, dili man atong sa Ginoo. Amen? Mo nang balik sa church. Kung naikanta nga balik sa buhol, balik. Dapat ngayon mo ta, balik sa ears, balik. Number 3, you can never find a better taste of the Father's food than in His house. Ambot ng kanin nyo, no? Pero lahi na yun ang inununan sa among balay kaysa sa inyo, ha? Mantay mo, na? Amen. Lahi na yun ang leche plan sa akong mama kaysa sa inyo, ha? Kabantay mo, na? Pero na specific, certain nga sudan nga tinimplahan ang imuhang mama o papa nga hingawon ka. Bisan pag makatilaw kang adobo sa karinderya, bisan pag makatilaw kang adobo sa pista, lahi ra gyud ang adobo nga imong gidak-ay nga nilutuan sa imong papa. Suntay mo na? Ug mao nay makamingaw nimo. Ingulin niya sa inyo hamayon ka nga. Oh, dami anoy. Dugayan ako kaon anoy. Mao gani ako ang kanunay nga kuan, mao nay kanunay nga experience kada uli namo sa balay. Kaya nga naman, diri sa Tagbilaran, mahal kayong isda. So wala may isda diri. Sige ra mig manok, baboy, kay mahal kayong isda. Abot ako dito sa Luon, kay ang Luon kay coastal area man na. So barato ra kayong isda. Ang mga mahalon nga isda, lapu-lapu. Mga mahalon nga isda. Maoy naa sa mong lamisa kay barato dito. Unya tuwahon, inunhon, pritohon, napagigida kung mama nga ibaw mo anong tinapaan, kailan pa ba mo mga batanon kung saan ang tinapaan nga isda, tinapaan nga suno, tinapaan nga lapu-lapu, lami kayo, smoke ba? Smoke fish. Idasa ako mama, kaya ko, lami ka. Oo, joy, ako ikatilaw, ngani nga mga isda, kumuli ko doon. Diba? Maupon na sa akong kinabuhi ka sa espiritu. Makatilaw man kaglami nga pagkaon sa YouTube. Yes, tinuod mo na. Maminaw ka ni Joel Osteen. Wow, linduta kayo sa... Na-bless ko sa iyang mali. Maminaw ka ni Joyce Meyer. Maminaw ka ni MacArthur. O kinsa pa ni John Maxwell. Maminaw man ka na nila o ma-bless ka. Pero lahat ang yun ang imong batiyon kung nakasimbahan.
Lahi ra gyud imong mation nga lamanuhon ka, warm body. Lamanuhon mo. Lahi ra gyud imong mation bisan pag nagtan-aw ka dako kayo imong TV live nga praise and worship and Sunday service sa usa ka sikat kaayo nga branded nga church. Lahi ra gyud kaayo kung ikaw mismo mudong sa simbahan. Nya mo isa sa imong kamot kaysa sa gatan-aw ka sa ilang praise and worship. Nalabinaw ka sa wali. Lahi ra na. There's no better taste. There's no better taste of God's food than inside God's house. Amen? Makatilaw man ta sa gawas ug nindot nga mga putahe. Invite tag-anniversary sa aning nga church. Pagkat adto na to, wow, nito ta sa ilaha Pastor Muwali. Wow, lamiya sa ilahang worship team. Maka-admire man ta ana. Makatilaw ta. Ug lahi nga putahe. Pero lahi ra gyud ang timpla sa balay sa Diyos. Kaya imong ginagawa. Amen? And that is why we have to stay connected to our hope. Ibigay mong tamad mga iso na balik sa balay. Ibigay na po ng bigas na uli sa balay. And that is why we need to stay planted in God's house. Na yung mga post sa Facebook na napo ko nadunggan na ingon sila giwali na po actually na po ni in 2011 ingon siya being in church won't make you a Christian. Not because you are in church, that does not make you a Christian. Tinuod na siya. Dili tungod kay nisud kag simbahan Kristohanon na ka. Tinuod na siya, pero ang akong counter ana is this. Eating my wife's delicious meal. Eating my wife's home-cooked meals. Wala ko ka-memorize. Wala na ko kahinumdum. O kung saan na ihang mga lamig na putahe. Nana siya spare ribs na lamig. Magluto na siya pork tausi. Nana siya bisan kung saan na. Di na ko ka-memorize. Thousands and millions na siguro kaputahe. Nawa na ko kahibaw. Kung igama sa akong wife. Pero ang ako lang yung hibawan. At itong mga pagkaunan. O ito'y nakatabang na hantod karon buhi ko. Amen? Wala ko ka-memorize kung saan ito. Ipanggama sa akong asawa. Pero hantod karon buhi pa ko. Ang sir po ito nakuha na. Tinuod man, ang pagsulod sa simbahan, dili na mo'y makapadyos nun mo. Pero mo na'y makapabuhi sa imong Kristohanon na kinabuhi. Kanang putahe nga imuhang makaon diri. Kada Sunday, kada midweek, every time nung mari ka sa church. Siguro nakalimot na ka sa ubang wali ni pastor. Nakalimot na mo ganin mo sa wali ni pastor pag-aging Domingo na. Sa man to, di ba? Basta kayo connect. Bisa nakalimtan na natin mo yung mga wali sa inyong mga pastor. One thing is for sure, katong mga wali, nakapatabang itong nahantod karon buhi pa ka sa iyong pag-alagan sa Ginoo. O nang ayaw yun si Piata na muulit sa simbahan, muulit sa balay sa Diyos. Amen? Just like wala ko kahibaw, wala ko ka-memorize, wala na ko kahinumdum sa tanang putahe nga gigama sa akong mama o sa akong asawa. Pero ang ako rin yung nahinumduman nga kung wala pa kumukaon na itong mga putahe patay na ko nun. Maupo na sa itong Kristohanon kinabuhi. Kung di ta mo uli sa balay sa Diyos, nagsalib na lang ta, nabi tayo YouTube, padasig na bitaw ko sa mga wali rin, nabi tayo TikTok, mga anak bitaw ni sila mga wali, mga pastor sa TikTok. Snacks man na. Snacks man na. Huwag tao na buhi na sa snacks. Kinahanglan din siya mukhaon full meal. Tipi kayo mong kapalit na uli sa church. Let's pray. Father, we thank you for this wonderful morning.